klaro na itong nasabi niya ay isang figure of speech. Pero wala akong intensyon na baliin po ang batas. Dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the Ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex et lex. Yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana to what extent can you bend the law? Can still be acceptable. Hindi po pwede. Dura lex et lex. Ako rin po, sumasang-ayon po sa kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance ho ng ating bagong ombudsman dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa bayang Pilipino na nanonood ho sa atin na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakapagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi dahil to sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program, and the law is clear, provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program. Nandun po lahat yun. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman and the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it's not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision? Yun po yung aking ikinatatakot, kinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. That's why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang issue. We cannot bend the law. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize it. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakapagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na At base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita po nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung in-explain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline.
So paano po niya nasabi na on December 5th, ano na yun, anong date po? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin napapaniwalaan na sa timeline na sinet ng Ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi pa ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he is following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, no? Dahil alam naman po natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magpa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ipa-file na kaso meron pong kinahitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. No? Kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident ho sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang-isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganong klaseng announcement Kasi nakakapagduda kasi, Mr. President. Tingnan po ninyo. When the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think the persons or kung sino man yung involved na yun, that the Office of the Ombudsman wants to be arrested, pwede nilang questionin yung impartiality ng Sandigan Bayan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. But Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng Sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa Sandigan. Pero base po sa kanilang experience at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may issue ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience.
Pero wala hong assurance, hindi ho yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. Do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President, and para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso.